Hello mga kapanyang ko, kumusta kamong tanan? At itong video nga po pala ay nung mga nakaraang linggong kaganapan pa. Hindi ko nga lang magawa-gawang i-edit dahil nga busy kami sa aming pasyente. Noong mga nakaraang linggo nga ay binigyan ako ng isda ng kaibigan ko. Sabi niya, bahala na daw ako kung anong luto ang gusto ko. Kaya naisipan kong ipaksiw naman ito kaysa naman kung prito lang ay nakakasawa naman. Ang una ko nga palang ginawa dyan, isinalang ko nga pala yung isda na may mga sangkap na bawang, sibuyas, luya, suka, asin at saka konting pampasarap. Pagkatapos nilagyan ko siya ng mantika. At nung nagbukal-bukal na nga ay nilagay ko nga pala yung gulay na red bell pepper dahil nga wala akong ibang gulay na maisip na ilagay, so yun na lang muna yung inilagay ko. Pagkatapos sinunod ko nga palang inilagay itong dahon ng kamote. At nang luto na nga yung mga gulay ay inalis ko muna pala ito para hindi naman ma-overcook dahil nga yung paksiw ko ay hindi pa masyadong natutuyuan. Masarap kasi kapag patuyo na talaga yung kanyang sabaw, yung nagmamantika-mantika na. Sunod ko nga palang inilagay itong dahon ng sibuyas. At dahil medyo okay na nga yan, ay kusa ko na rin palang pinatay itong apoy. At fast forward mga kapanyang ko, nakakain na nga pala kami ni Kaulang dyan. Pagkatapos si Kaulang naman ay tulog. Iniwanan ko muna siya saglit para isampay itong mga damit ni Kamahalan number 1. Dahil nga si Kamahalan ay Diyos ko po, kahit ibuslog na lang yan sa washing yung damit niya, hindi niya talaga magawa. Hihintayin niya pa talaga ako na magising na ako yung maglalagay sa washing. O, di ba? Ang sipag ng mga kamahalan ko dito. At yung mga nakasampay pala ng mga damit diyan ay isang buwan na rin yan na hindi niya kinukuha. Hindi niya kukunin yan hanggat hindi ko rin yan kukunin. So, ganun talaga kasi sipag dito. At dito nga po pala sa ikaapat na pala pag mga kapanyang ko ay tanaw na tanaw mo ang pagdaan ng train. Dahil malapit nga lang pala kami sa train station. At meron din nga po pala kaming ditong maliit na balkonahe kung saan tanaw na tanaw mo talaga yung mga marites dyan. Charot, yung mga dumadaan po. At ipapakita ko pala sa inyo yung sa kapitbahay po namin yan at tanim. 'Di ba mga kapanya? Kung nakikita nyo pala yung may kulay dilaw na yun, yun po ay yung ugnayan dito sa amin na may mga Pilipinong nakatira. Ayan po mga kapanya ko, yung garden ng kapitbahay namin. Oh, 'di ba? May kapayas siya. Charot, kapayas or papaya. At pagkatapos nga pala dyan mga kapanyang ko ay bumaba na ako. Dinala ko na nga pala or natupi ko na itong mga damit ni Kamahalan na hindi niya pinunpon nung mga nakaraang buwan pa. So ako na yung nagpunpon, ako rin yung nagtuklip, tiklop. Palusong na nga pala ako dyan mga kapanyang ko. Charot, ano naman yung lusong? Ay tsa, bala kayo dyan. Dahan-dahan nga lang akong dyan, nagalusong mga kapanyang ko. Ay baka mabuslog ako, ay panigurado gid. Wala na ang vlogger, panyang vlogger na piang na tayo. At pagpasensyahan nyo na nga pala yung mga ingay dito sa aking binit-binit dahil nga sa tupad kami ng karsada. Pagkatapos nagwa-washing pa ako ng lambong namin ni Kaulang, so ayun, maingay yung washing. At nilagay ko na nga pala yung damit ng apo ni Kaulang dito sa kanyang kwarto. Panigurado mamaya pag dumating siya ay siya na lang bibit-bit papunta sa kanyang kwarto. Nilagay ko lang doon sa isang tabi. Napakadilim nga pala dito mga kapanyang ko kapag hindi nakabukas yung ilaw. Minsan ay nagatindog talaga ang aking bulbul kapag ako'y magsaka dito ng paggabi. Ewan ko ba, meron talaga akong nararamdaman sa bahay ni Kaulang. Sa palusong na pala ako mga kapanyang ko. So yun lang for today's video.